we get an update on the transfer of the Japanese warships? It's already accepted in principle. It's being worked on. I cannot give timelines. Yung transfer nun at no cost sa atin or do we have to pay something sa Well, at no cost, but there will be administrative costs on our part. Hindi naman pwedeng no cost. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pinayagan ng Japan ang media na makapasok at masilip ang isa sa kanilang Abukuma-class destroyer escorts. Ngunit bakit ngayon at bakit napakahalaga nito para sa Pilipinas? Dahil ayon mismo kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mayroon ng general agreement ang Pilipinas at Japan para sa paglipat ng 5 Abukuma-class warships patungo sa Philippine Navy. Libre ba talaga ang mga barkong ito? Anong mga armas ang mananatili? At bakit sinasabi ng mga defense experts na maaari itong maging isa sa pinakamalaking military cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas? Alamin natin. Welcome to Atlas One. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, tuluyan ng kinumpirma ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nagkaroon na ng general agreement ang Pilipinas at Japan tungkol sa transfer ng 5 Abukuma-class destroyer escorts. Ngunit nilinaw rin niya ang isang mahalagang detalye. Hindi magbabayad ang Pilipinas para sa mismong mga barko. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay magiging libre ang buong proseso. Ayon sa kalihim, sasagutin ng Pilipinas ang administrative costs gaya ng paglalayag ng barko patungo sa Pilipinas, crew training, logistics, integration ng systems, at iba pang operational expenses. Sa madaling salita, libre ang barko, pero tayo ang sasagot sa pagpapagana nito. Isa pang mahalagang pahayag ni Secretary Teodoro, hindi lamang para sa Abukuma ang pinaplano nilang bagong naval facilities. Ayon sa kanya, marami pang naval platforms ang paparating sa mga susunod na taon. Ibig sabihin, patuloy ang modernization ng Philippine Navy, kaya kailangan ng palawakin ang mga naval base at berthing facilities upang masuportahan ang mas malalaki at mas modernong barko. Sa katunayan, sinabi pa ng kalihim na halos 30 hanggang 40 taon nang overdue ang pagtatayo ng mga bagong naval facilities sa bansa. Sa ngayon, administrative arrangements na lamang ang inaayos ng dalawang bansa. Kapag natapos ito, posibleng dumating ang unang Abukuma-class ships sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Isa itong malaking hakbang sa lumalalim na defense cooperation ng Japan at Pilipinas. Bagamat mahigit 3 dekada na ang edad ng mga barkong ito, hindi ibig sabihin nito na lipas na ang kanilang kakayahan. Sa katunayan, inilarawan mismo ng Japanese media ang Abukuma bilang isang barkong may balanced combat capability. Mayroon itong mahusay na sensors, mahusay na seaworthiness, anti-submarine capability, at sapat na firepower para sa coastal defense missions. Eksaktong mga kakayahang kailangan ngayon ng Philippine Navy. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit interesado ang Pilipinas sa Abukuma-class ay ang mga sistemang mananatili matapos ang transfer. Una, ang kilalang 76 mm naval gun. Isa ito sa pinakaginagamit na naval gun sa buong mundo. Kayang tumama sa surface targets, air threats, at iba't ibang maritime targets. Kasama rin ang Phalanx Close-in Weapon System o CIWS. Ito ang tinatawag na last line of defense ng isang warship. Kapag may paparating na anti-ship missile, ito ang automatikong babaril gamit ang napakabilis nitong radar-guided cannon. Sa panahon ngayon, isa ito sa pinakamahalagang defensive systems ng isang modernong barko.
Hindi rin mawawala ang Type 68 triple torpedo launchers. Ito ang pangunahing sandata laban sa mga submarine. Habang dumarami ang submarine activity sa Indo-Pacific, mas nagiging mahalaga ang anti-submarine warfare capability. Ngunit hindi lahat ng armas ay mananatili. Dahil sa defense export laws ng Japan, tatanggalin muna ang anti-ship missile launchers at ASROC, anti-submarine rocket launchers. Hindi ito dahil mahina ang barko, kundi dahil kinakailangan itong sundin ng Japan ayon sa kanilang batas. Ito marahil ang pinaka-exciting na bahagi. Kapag nasa Philippine Navy na ang mga barko, plano itong i-upgrade. Posibleng lagyan ng bagong combat management system, modern radar, electronic warfare equipment, bagong missile launchers, at iba pang advanced weapons. Kapag nangyari ito, hindi na lamang sila dating Japanese destroyer escorts. Maaari silang maging modern multi-role corvettes na akmang-akma sa pangangailangan ng Philippine Navy. Sa kabuuan, ang paglipat ng 5 Abukuma-class warships ay hindi lamang simpleng pagdagdag ng bilang ng barko. Isa itong simbolo ng lumalakas na strategic partnership ng Japan at Pilipinas. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa Indo-Pacific, mas nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng isang modernong hukbong dagat na kayang protektahan ang ating malawak na karagatan. Ang tanong na ngayon, sa oras na ma-modernize ang mga barkong ito, magiging bagong game changer ba sila para sa depensa ng Pilipinas? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mas marami pang balita tungkol sa Philippine military modernization, defense technology, at Indo-Pacific security, this is Atlas One. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Kita-kit sa susunod na video.